Isa pang pambihirang ibon na matatagpuan sa Pilipinas ay ang ibong katala o cactus. Kabilang ito sa hanay ng mga loro na pwedeng turuang magsalita na matatagpuan sa isang isla sa Palawan. Gayunman gaya ng monkey-eating eagle. Sinasabing ang ibong katala ay namimiligro na ring maubos. Alamin natin ito sa ulat ni Joseph Parafina. May kakaibang ganda talaga mga ibong katala o kilala sa tawag na kakatu. Ang mga ibong namimili lamang ng lugar kung saan maninirahan at magpapadami ng kanilang lahi. Dito sa lalawigan ng Palawan, ang Isla Rasa sa bayan ng Nara, ang kanilang pugad, pahingahan. Isang napakatahimik na isla na alagang-alaga ng mga forest o wildlife ranger. Ayon sa Katala Foundation, napakasila ng mga ibong ito. Kung mangitlog ay mga 2 beses lamang sa isang taon, kaya talagang mabuti, mauubos ang kanilang lahi. Ang conservation status niya ay critically endangered. Ito ang pinakamataas na status bago siya maging extinct in the wild. Sumawala sa ang Rasa Island at sa kapapaligid niyang mga coastal areas ay merong 25% of the global population of the Philippine cockatoo. Nasaksihan namin kung paano mismong sa kanilang pugad ay naakyat ito para alamin lamang ang lagay ng kanilang mga inakay kung nasa mabuti itong kalagayan. Siya si Edwin, gumagamit lamang siya ng bagin, parang si Tarzan, para bisitahin ng mga katala sa mataas na puno kung saan sila naninirahan. Kumusta naman mga ibon dyan? Okay naman po. Okay sila dyan? Wow! Anong ginagawa nila ngayon? Sa loob ng pugad. At pagbaba niya, nagkwento na siya sa amin. Pag ganito pong breeding season, una po, inakyat po namin ang mga pugad at tinitignan po sa loob ng pugad kung may itlog na po siya o wala pa. Tapos makalipas po pag may itlog na po siya, makalipas ang mga 15 days, saka na namin babalikan ulit at paakyatin naman po siya. Titignan kung may inakay na po. Nabisita rin namin ang ilang katala in captivity. Sila mga nasanay na sa piling ng tao, kaya't kahit palayain mo, muli itong bumabalik. May kanya-kanyang kwento ang mga ito kung kaya't dito na lang muna sila nananatili. Ang isang ito, matapos palayain ng ilang beses sa El Nido, Palawan, babalik at babalik sa isang nakahaing buffet ng isang kilalang hotel doon para manginain. Kaya't minabuti na lamang na ikulong na muna ito. Ang dalawa namang ito, ayaw na nilang may balahibo, kaya't pilit na nila itong aalisin kahit walang anumang dahilan. At para di magtagumpay ang isang ito, o heto ang katapat niya, para siya tuloy na si GMA na may neck brace. Ang sarap pagmasdan ng mga ibong ito pag sila'y lumilipad. Kahit nga nasa kulungan ng ilan, nakakatuwa pa rin silang pagmasdan. Bukod pa sa kinikilala ang Philippine Cockatoo bilang pinakamarami sa ating bansa. Ang sama ng pakinggan, nalalayo at mawawala lamang ang mga ito dahil sa paglapastangan natin sa inang kalikasan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parafina.